Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Bahan, mga doktrina para sa kalikasan. Magandang araw sa inyong lahat mga kapuntos dyan sa ating nanonood sa YouTube channel natin, kung saan meron mo tayong tatalakay naman na isa namang episode, clip galing sa ating live sa punto por punto, kung saan merong pumasok na isang Muslim nagipagsubukan kakilala ni Brother Jovan. Akala ko sa Israel nagkita, sa GC lang pala. And then sa pagkakataong ito, siya ay pinakaiusapan ni Brother Jovan na pumasok sa punto por punto magtanong. At ito na nga, siya ay pumasok at nagtanong, at hindi lang nagtanong kundi nakipagsubukan din. Ito ay si Brother Karim Asakil. Hindi ko lang kung taga saan ito, basta siya ay isang Pilipinong Muslim. Narito po ang nangyari. Si Karim Asakil. Karim Asakil, good evening sa iyo, bro. Magbukas ka ng Hello, good evening. Galing na ba ako? Na-mute ako. magbukas ka ng camera, bro. Ikaw yung sinasabing bisita ang magtatanong ngayong gabi? Yep, opo, ako po. Pare mo magbukas ng camera, bro. Good evening sa iyo, bro. Pakilala ka, bro. Opo, good evening. Ako po si Karim Asakil, isang Muslim. Gusto kong magtanong kasi napag-usapan namin kanina ni Jovan na ako ay bibisita sa inyo sa punto por punto. Nagkakilala kayo ni Brother Jovan sa Israel? Yung sa GC. GC. Akala ko sa Israel kayo nagkita. So okay ba ako magtatanong sa inyo? Okay, bro. Go ahead. Okay. Bismillah. So, meron lang akong gustong itanong kasi alam ko yung kausap ko ngayon ay mga Katoliko na naniniwala sa isang Diyos ng tatlong persona, no? So, ang unang tanong ko, sino yung nagsalita doon sa Isaiah 45 verse 5 po? Isaiah chapter 45 verse 5. Ating basahin yung nakalagay doon. Okay, ito ang sinasabi sa Isaiah 45:5. Ganito ang ating mababasa. Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Okay, Brother Wendell, sino daw ang sasalita rito? Dahil nakalagay kasi sa nakasulat, ako si Yahweh.
Mukhang ano bro, ang Diyos Ama bro. Sa amin kasi si Yahweh ay ang Diyos Ama. Yun bro. Okay lang ba sa inyo kung babasahin ko yung version ng dito sa akin? Anong version ang gamit mo bro? Basta Biblia po ito. Ganito po yung nakalakay dito. I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. Hanggang sa katapusan ng verse. Sino po itong nagsasalitang ito? Gaya ng sinagot ko na kanina bro, Ano? ang Diyos Ama kasi sa magandang balita, ang ginamit na term is Yahweh. So ang Diyos Ama ang nagsasalita. So, kung sinabi ng Diyos Ama, although hindi nakalagay, kasi ang nakalagay lang dito, I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. So, sabihin natin si Ama, meron bang ibang Diyos at Panginoon bukod sa Ama? Ayon dito sa context ng kanyang sinasabi sa Isaiah 44 verse 5, 45 verse 5. Okay, ito yung context ng talata. Sa panahong sinabi yan kay Isaias, hindi pa ipinakikilala ang Diyos Anak. Kaya para hindi maghanap ng iba ang mga Israelita, sinabi niya na ako lamang ang Diyos, wala ng iba. Kasi ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa mga kinikilalang Diyos ng mga Israelita na mga Diyos-Diyusan naman. Yan ang context bro ng Isaiah 45:5. Okay. Meron ka bang talata na mailatag sa akin na sinabi ng Diyos, bukod sa akin ay mayroon bang ibang Diyos? Yes bro, Hebreo 1:8 bro. Nang dumating na ang panahon na ipinakilala na ng Diyos Ama ang kanyang anak, ay kanyang sinabi sa Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Mas maganda yung ating lagyan talaga ng ng specific na talata. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Ayan bro, sa panahon na ipinakilala na ang anak, doon ay inacknowledge niya sa harapan ng maraming tao na Diyos ang kanyang anak. Next question. So, ibig sabihin lumalabas dito sa Isaiah 45 verse 5, nagsinungaling ang Diyos. Hindi siya nagsisinungaling dyan kasi nung panahon sa Isaiah 45, gaya ng sinabi ko, hindi pa ipinakikilala sa mga tao na merong Diyos anak. Hindi pa ipinakikilala ba? Kaya doon sa Hebreo 1:8, nung sa panahon na ipinakilala na ng Diyos Ama ang kanyang anak, doon niya sinabi, sa kanyang anak, o Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Doon na niya sinabi bro. Kasi may panahon So, yan sumasangayon ka, wala ni isang propeta ng Diyos ang nakakakilala kay Kristo na bilang Diyos. Meron bro. Meron. Bakit Ang mga- meron bro? Ang linaw ng sinasabi mo, hindi pa siya pinakilala dito. Yes bro, hindi pa siya ipinakikilala sa mga tao. Gaya na sinabi ko, sa mga tao, in which means not only referring to the prophets, but also referring to the whole people of Israel. Dahil yung mga taga-Israelita nung panahong yan, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para wala silang ibang sambahin, maliban sa Ama, sinabi niya, ako lamang ang Diyos nung panahong yon. Pero nung dumating na ang panahon na ipinakilala na ng Diyos Ama ang kanyang anak, sinabi na niya, O Diyos, ang kaharian mo'y magpakailanman. O, yan ang sagot bro. Next question. So, ipinakilala ng isang Diyos ang ibang Diyos. So, ilan ngayon ang kalalabasan ng Diyos mo? Dalawa. Mali bro, hindi ganyan ang aming theology. Sa amin meron lamang isang Diyos, ngunit sa tatlong persona. Mayroong persona. Actually, babasahin natin sa English yung Hebreo chapter 1 verse 3, si Kristo ay aninag ng persona ng Ama. Sabi ganito, who being the brightness of His glory. Sinong His?
Yung Ama, ating balikan sa 1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son. O, by His Son. O, kinausap na tayo sa ating panahon ngayon, so magitan ng kanyang anak, by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory, and the express image of His person. So yung Ama, may persona. Yung anak, may persona. Iba ang persona ng Ama, iba ang persona ng anak. Pero ang kanilang nature as God, isa lang. Kaya wala kaming turo na 2 o 3 ang Diyos. Yun sa amin, bro. Next question. Okay, narinig ko yung ginamit mo ang third personal pronoun, plural, kanila, sabi mo, kanila. Yes, Meron bro. ka bang mailalatag sa akin, bro? Isang talata lang sa buong Biblia, pumili ka ng lahat ng version na gusto mo at lahat ng translations na gusto mo. Meron ka bang mailatag sa akin, tinukoy ang Diyos na ginamit ang third personal pronoun plural pantukoy sa Diyos? Meron o wala? Meron, bro. Babasahin ko Sige, ulit. isang talata. Oh. 1 John chapter 5 verse 7. Ang sabi ganito, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. And these 3 Ano ang this? are one. Yung bang this sa 1 John 5:7, yung bang this sa Tagalog, kanila? This, sila. Kanila. This, Sila. sila. These 3, tatlo, are one. Okay. Silang Sige. tatlo Okay. ay nagkakaisa. These 3 Alam mo ba, bro? are one. Yung one diyan sa wikang Hebrew ay hen, ang ginamit hen. Walang problema sa akin, bro, kasi ang Hebreo ng God, bro, is Elohim. And ang Elohim Sa wikang is hindi ganito, bro. Pakinggan mo. 'Di ba ang original manuscript kamo ng New Testament ay Greek? So alam mo ba yung one diyan, these 3 are one, ang one diyan ay ilan ba ang one sa pagkakaalam mo sa wikang Grego, bro? one. Depende. Kasi Ilang sa klase? pwede siya marami, pwede isa. Pwede 2, pwede marami, no. pwede isa. Alam mo ba ang one sa wikang Griego ay hen, mia at saka heis. Alam mo ba 'yon? Yes, bro, alam ko, bro, nasa ang one, marami meaning sa Biblia yan. Anong Greek ang Wait lang, bro, wait lang, bro. Sumasagot sa pa wikang ako. Greek? Grego, bro. Sumasagot pa ako, no? Sa Biblia, bro, pag sinabing one, hindi ibig sabihin isa lang talaga. Mateo 19:5 hanggang 6. Basahin ko, ha? Oh, para Bro, hindi ganun ang tanong ko sa'yo. wait lang, bro, sumasagot pa ako, bro. Pakinggan mo yung tanong ko. Bro, wait lang. Pakinggan mo yung tanong ko, bro. Pakinggan mo yung tanong ko. Sige. Bro, hindi Hebreo ang tinatanong ko sa'yo. Greek. Hindi, Greek. bro, hindi, bro. Okay, Teka. Antayin mo ako makasagot kasi sumasagot ako ayon sa aming katuruan. Ang programang ito hindi lamang nakafocus sa iyo. Ang daming nanonood kaya kung ayaw mo pakinggan ang aking sagot, yung mga nanonood sa amin sa live, hayaan mo silang makinig sa aking sagot. Hindi yung ikaw lang hindi naman to private call eh. Ito ay live kaya sasagutin ko muna. No, sa Biblia, hindi pag sinabing isa, talagang isa lang. Merong 2. Babasa ako 2, no? Mateo 19:5 hanggang 6. Ang sabi ganito, at sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. So 2 na sila, yung lalaki at kanyang asawa. At ang 2 ay magiging isang laman. Magiging isa o 2 yan. Tapos, gawin nating isa pa, yung sa John 10:30. Sabi sa John 10:30, ganito ang sinasabi. Ang aking ama na, 30. Ako at ang ama ay iisa.
paramihin pa natin, no? Paramihin pa natin yung talagang marami pero one pa rin ang ginagamit, ano? Tama na bro, hindi mo sinasagot ang aking tanong. Ang Ano ba aking naman- tanong ano ba sa iyo, naman po? hindi sa wikang Hebreo. Hindi ako sumasagot Ang sa wikang aking tanong, Hebreo, bro. pakinggan mo bro, yung tanong ko sa iyo bro. Alam mo ba sa wikang Griego, hindi Hebreo? Ay, hindi ako. Alam mo ba sa wikang Hebreo, wikang Griego, yung ginamit diyan sa 1 John 5:7 at idagdag mo pa yung John 10:30 kung anong one sa wikang Griego ang ginamit diyan, alam mo ba 'yon? Ay, tingnan Yes or no? tingnan na lang natin, bro, kasi hindi ko kasi master ang Grego eh. Pasensya ka na. Ewan ko, ba't ka ba nag-ano ng Grego, contextual naman akong sumagot. No? Tingnan natin yung ano. Okay, If you don't mind bro, first, babanggitin ko sa iyo bro. If you don't mind, babanggitin ko sa iyo yung tatlong klase ng one sa wikang Griego. ang If you don't one mind. dito, Okay bro, lang ba? ay hen. Hen ang ginamit, Okay. bro. Hen. Alhamdulillah. Salamat. Okay. Ang hen ba bro sa wikang Griego, ano 'yon? Masculine, feminine, or neuter? Tingnan natin. No? Ano ba yung hen? Okay, baka Brother Wendell, may background ka to, Brother Wendell. Ano yung hen? Is it, ano yung tanong niya? Masculine, feminine. Wala nakalagay rito eh. Brajando, papasok muna ako ha. Brajando? Yes, Brother Wendell. Go ahead, bro. Ano yung hen? Okay. Yung tanong niya kasi. Si Bro Joban nag-inform kanina na papasok itong kapatid natin para makipagtalakayan o debate, no? Sabi ko, di pwede makipagdebate kung di tayo magsagawa ng preliminary debate, no? Dapat merong preliminary debate muna. Anong paksa na tatalakayin natin? Dito parang debate na agad gusto niya. So, anong paksa na tatalakayin natin at i-schedule natin? Okay ba, Brother, magsasalita ba ako? Sige, bro. Gusto mo salita? Go ahead. Okay. Para kay Brother Wendell Talibong, ang paksa na gusto ko kahit sino sa inyo, patutunayan ko sa inyo, si Kristo, hindi siya ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Yon. So Brajando, yun na yun ang i-schedule ninyo yung debating ito, yung paksang iyan. Yan ang gusto kong paksa, patutunayan ko, si Kristo, hindi siya ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Bro. Brajando. So, sa ngayon, bro, gusto ko munang ituloy kung okay lang sa inyo yung 1 John 5:7 na okay. ginamit ng ating kapatid sa aking tanong kasi nagtanong ako sa kanya kung meron ba siyang nakitang talata na ginamit ang plural third personal pronoun pantukoy sa iisang Diyos. So sabi niya 1 John 5:7 ang kanyang sagot. So kaya ang tanong ko, nalalaman mo ba kung anong klaseng one sa Greek yung ginamit diyan sa 1 John 5:7? These three are one. Hindi binanggit, tatandaan mo po kaibigan, hindi binanggit one Lord or one God. These three are one lang, period. So anong ginamit diyan? Natumbok mo na kanina, ang ginamit diyan ay hen, H-E-N, hen. Ang hen ay for neuter gender. So hindi tinukoy na neuter ang Diyos o Panginoon. Gaya Bro, dyan sa John Brajando, 10:30, hen din po ang ginamit. wait lang, bro, ha? Wait lang, ha? Kaklaruhin ko lang. Yung tema na ipinopropose mo, hindi pwede yun kasi negative yun. Pag gumamit ka ng wala, hindi, negative yun. Hindi pwede yung mag-affirmative ay negative ang kanyang proposition. Bigyan mo kami ng proposition na affirmative ang form, hindi yung negative. Okay, ganito. Meron yan nung tinanong si Jesus ng isang eskriba sa Mark chapter 12 verse 28, 29 hanggang 34. Tinanong siya ng isang eskriba. Ano baga? Sabi niya, guro. So alam ni Jesus ang mga eskriba, itong nagtatanong sa kanya ay hindi po naniniwala sa kanya bilang Panginoon.
hindi din naniwala sa kanya bilang Diyos, ni hindi naniwala sa kanya bilang Mesaya. Kaya ang tanong ng eskribang ito, Guro, anya, ano baga ang pinaka pangulo ng kautusan? Ang sabi ni Kristo, pakinggan ninyo o Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. Teka Yun. muna. Itong isa dito, one Lord dito, bro. Wait, Ang teka one muna, Lord bro. dito ay He is. Excuse mo na. Diego. Ang sinabi ko kanina, yung proposition na ipinopose mo is negative form yun. May nakalagay na hindi. Kung gusto Okay, mo okay. mag-affirmative, kailangan walang term na hindi o wala Okay. sa proposition mo. Bigyan mo kami ng proposition na hindi negative form. Okay. Okay. Ganito. Si Kristo ang Diyos ng mga propeta. Kayo ang affirmative, ako ang negative. Okay ba yun? Mayroon ba kaming ano? Si Kristo ang Diyos mga propeta. Kailan nangyari yan, bro? During Old Brad Testament Jando. times? Yes, Brother Brad Wendell? Jando. Brad Jando, Yes, Brother Wendell? dapat tayo, dahil atin ang proposition, hindi siya pwedeng, siya ang gagawa ng tema natin. Yes, kasi wala ko Dapat naalala. tayo. Oh. So Oo. sa atin, ang hypostatic yun. Mm. Patunayan natin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yun ang opisyal natin na aral. Oh. Yung bro, wag kang gumawa ng ano bro kasi hindi pa naman nagpapakita si Kristo nung panahon sa ano na as a man, hindi pa siya nagpapakita nung panahon ng mga prophets. Yung tema mo mukhang hindi yata yan nabatay sa turo namin kasi sa turo namin nakita lang siya as a man noong siya'y nagkatawang tao na. Brad Jando, Yes. ha? Ito lang proposal na ko. Dahil Ah. yung Trinity, paulit-ulit na yan na paksa na debate, Ah, kahit sa publiko ah, at dito, yung divinity of Jesus Christ na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, paulit-ulit na yan na paksa. yes. Di pa tinanggap ng mga Muslim at wala pang nangyaring debate ngayon dito. Patunayan na si Muhammad ay tunay na propeta. Yun, Brajando, ang proposal ko. Okay. Bro Karim, papayag ka ba ikaw ang mag-affirmative? Patunayan mo na si Muhammad ay tunay na propeta. Sa ibang pagkakataon sa ngayon, ang gusto ko yung pinakapangulo sa lahat ng mga katuruan ng lahat ng mga propeta. Okay? Ang pinakapangulo sa lahat ng mga katuruan ng mga propeta ay kung sino ang Diyos. Okay? Wala na akong pakialam kung hindi niyo kikilalanin si Propeta Muhammad. Wala akong pakialam diyan, no? Brajando, Pero ang pakialam ko dito tayo, no? Kung baga sa number 1, number 2, number 613 na kautusan ng Diyos, dito tayo sa number 1. Patunayan ninyo yung Trinity ninyo, yan ang Diyos ng mga propeta. At patutunayan ko sa inyo, hindi yan Diyos ng mga propeta. Brajando, are you there? Yes, go ahead, Brother Wendell. Oo. So, sabi niya, yung pinaka sentro ng ating aral, no? Ulitin ko, paulit-ulit na yung tinalakay natin, pero di pa natalakay dahil siya ang gustong makipag-debate. At nag-propose siya ng proposition, ngunit affirmative form. Hindi yan maari na ang proposition affirmative form. It must be Negative, Brother Wendell, negative form. Oh. negative form. So, yun ang aking challenge dahil isa sa pinanindigan kasi ng mga Muslim lahat, si Muhammad ay propeta. Wala pang isang Muslim na nindigan na makipagdebate tungkol diyan. Kaya yon ang aking hinihiling, patunayan muna niya na si Muhammad ay propeta dahil ang katotohanan, si Muhammad na kinakilala nilang propeta
ay propeta without prophecy. Yun po, Brother Jando. Okay. Brother Karim, ang sabi kasi dito ni Brother Wendell, yung mga topic na ganyan, paulit-ulit na lang ito sa punto por punto. Mga ganyan topic ay INC kalaban namin, paulit-ulit na lang yung mga ganyan topic. Mas gusto niya ano yung topic na hindi pa niya naranasan na makatalakayan niya. Dahil ikaw ay isang Muslim, naninindigan ka namang si Muhammad, ito na propeta. So ikaw muna ang mag-affirmative, patunayan mong si Muhammad ay tunay na propeta. Si Brother Wendell naman ay negative. Siya ang magne-negative diyan. Yan ang gusto niyang topic, Brother Karim. Okay ba sa iyo 'yon? Okay, ito ang gusto ko, gaya ng sabi ko. Ako kasi, pag namimili ako ng numero, gusto ko yung number 1. Ayaw ko yung number 2, number 3. Number 1 ang gusto ko. Kasi ito yung dito tayo nagkakahiwalay. Kayo, yung Abrahamic religion. Nagkakahiwalay din tayo Abrahamic patungkol kay religion. Muhammad, bro. So, ganito na lang. Tinatanggap ba ninyo? Kasi mukhang nakatikim kayo ngayon sa akin dito sa pagka-Christology. Ano? Ngayon, Brother Dito Jando, lang. Yes, huwag Brother mo na siya Wendell. magsalita ng ganyan. deal or no deal? Para yatang membro na ito ng air supply, ang hangin So, ito lang Brother Jando. Gusto niyang ang paksa ay Trinity o Divinity. Yeah. Kaya nga, sabi ko, dapat merong preliminary discussion. Ito na ang preliminary discussion natin. Ito ang proposal ko. Hindi naman tayo nagkasundo sa kinikilalan yung propeta. Hindi tayo nagkasundo sa kinikilalan yung Quran. Really number 1 issue ang pagiging propeta ni Muhammad. Kaya nga wala pang Muslim na nanindigan na si Muhammad ay propeta. Kaya ito ang ino-offer ko. Baka kaya niya na dito panindigan na si Muhammad ay propeta. Pagkatapos, Okay, sasagot ako. pagkatapos Singit yan, nga, Brother Jando, brother. payag na ang ako, unang ito, payag na ito, ako na Trinity at Divinity of Jesus. Pag manindigan siya na si Muhammad ay propeta. So dalawa Kaya, paksa, Bro Brother Wendell. Wendell. Hindi, ang sabi niya kanina, ito narinig ko ang sabi niya dapat number 1 na paksa. Hindi number 2, number 3. So, ibig mo sabihin, hindi number 1 na paksa sa iyo ang pagiging propeta ni Muhammad? Parang ganun Okay, yun. sasagutin Parang ko ganun kayo. ang lumilitaw, Makinig kayo sa Brother sagot ko. Angel. Makinig kayo sa Ha? sagot ko. Kasi Sasagutin ko kung kayo. sinasabi mo bro na number 1 dapat ang yung number 1 yung propeta, ang ipagtanggol mo na totoo siyang propeta. Sabi mo dapat number 1. Di kung yan ang number 1, pagka sinabi mo number 2, number 3, hindi siya number 1 sa inyo. Okay. Ganito. Ang pinaka number 1 sa lahat ng katuruan ng relihiyon ay ang pagka-Diyos. Hindi sa inyo, yung Diyos. part nyo. So, Di ba propeta ganito lang bro. part Deal mo? or no deal? Deal or no deal? Para malaman ko lang. Marami kayong nakawitness, marami kayong nakarinig. Kasi matagal ko nang hinahamon nito si Wendell Talibong. Bro, deal ako niyan. Deal Deal ako or no sa deal? kanyang Wendell paksa. Talibong, Kaya- deal or no deal? Wait lang. Tinatanggap mo Deal ba ang ako. hamon ko? Wait lang, Brother Wendell. Patunayan ko yung Wait, Trinidad Brother ng Wendell. Diyos ng mga propeta. Brother Wendell, wait lang. Ulitin ko, Brother Jando. Brother Wendell, Deal wait lang. ako sa kanyang paksa. Oo. Provided na yung unang request ko na si Muhammad ay tunay na propeta, panindigan niya. Ganito yung Brother Karim, ganito sinasabi ni Brother Wendell. Yung request mo pagbibigyan niya, but kailangan mo munang mag-deal doon sa sinasabi na patitindigan mo na si Muhammad ay tunay na propeta. Ibig sabihin, nasa iyo na ngayon ang deal or no deal. Si Brother Wendell, tatanggapin niya. Bakit ayaw niya yun? Si Brother Bakit Wendell, ayaw niya tatanggapin niya sa ngalan na kailangan mong manindigan na si Muhammad ay tunay na propeta, negative siya. Sabihin, dalawang paksa ito. Ikaw ang mauuna. Itindigan mo na si Muhammad ay tunay na propeta. Pagkatapos ng debate nyo, susundan naman ang pangalawang paksa kung saan yung request mo kay Brother Wendell, pagbibigyan na. Para naman talagang matindigan yung paksa na gusto ni Brother Wendell, para matindigan din ang paksa na gusto mo. Hindi naman pwede bro na yung gusto mo lang ang masusunod. Kailangan dalawa kayo rito. Ikaw at saka si Brother Wendell.
So, ang request ni Brother Wendell, indigan mo muna na si Muhammad ay tunay na propeta, tapos pagkatapos ng topic na yan, saka na isunod yung request mo naman. So, dalawa kayo rito. Ayun, so nagkakainitan sina Brother Wendell Talibong at si yung ating bisitang Muslim, no? Si nakalimutan ko pangalan nun, Karim. Aksahil, nakalimutan ko. So nagkainitan na sila dito dahil naghahamon itong Muslim at si Brother Wendell naman, ang gusto naman ni Brother Wendell, dapat dalawa tema, no? Hindi lang yung Muslim ang masusunod, dapat both sides masusunod. Pero tila yata yung ating bisitang Muslim mukha yata dalawang isip na payagan ang na dapat both sides ang masunod, hindi yung side lang niya. Kaya mamaya-maya konti, tuloy natin ang naturang video kung saan talagang tumitindi talaga ang bangayan ni Brother Wendell Talibong at ng ating bisitang Muslim. So babalik po yan ng punto, doctrinal talakayan.